Well, kung may gagawa man nito ng isa pa, like for example, si Ponger, gumawa din ng kanta, ikukwento ko ang nangyari noon. Si Akata, gumawa din. Si Lance, gumawa rin. Si Kuya Saito, gumawa din. Or si Sixthread, gumawa din. Ay, siguro, wala nang talab yun. Kasi ang emosyon na kay Apex. Para magiging halintulad lang dito. Pero, ilang. Damn! Basta sabihin ng iba hindi mo kaya. Maniniwala din sila, wag kang magduda. Yo, check mga kanok, paputok. Anong putok na balita sa inyo? Putok na balita sa akin. For today's video mga tol, muling nagbabalik. Nok paputok na naman nga pala to. And today, we're going to react ang isa sa pinaka-trending at viral na viral. No? At nagtapon pa to sa YouTube. Ito yung tuldok mula kay Apex. So, napakinggan ko na to ng twice nung nasa work ako. But this time, we're going to dissect. No? Tara, himayin natin kung ano nga ba yung istorya, no, sa kabila ng mga nangyari. By the way, pasensya na, ngayon lang ulit nakapagawa ng reaction video for how many months? 6 months? What the fudge, man. Oh, forget about it. Ang importante, nandito na naman nga pala si Noko Paputok. And gusto ko lang magpasalamat sa mga nagre-request at nakakami sa akin. So, eto yon mga tol. Oh, silang dalawa muna, no? Wala, parang sila yung pampuno ng baso ko. Nung nangamusta sila, sabi, balik ka na, ano? Nung pagbalik ko, yun, napuno yung baso ko. So, gumawa ulit tayo ng reaction video. Di ba? So, eto is Apex Tuldok. 2M views, 8 days ago. Pakinggan lang natin. Uy, wait a minute. Ngayon ko lang napanood to ng malapitan kasi cellphone gamit ko. Andito ba si Bugoy na Koy Koy? Ayun oh, si Bugoy na Koy Koy, si Saito, si Shay, mga bata pa sila. Dati pa talaga, ano? Oh, si Apex. Grabe, no? Si Sixthread ba yun? Ayun, si Sixthread sa dulo, oh. What the fudge? Oh, man. Let's go. Inakyat ko mataas na bundok, di tumigil kahit mga paa ko mabubog. Kung kailan nakatungtong sa tuktok, saka naman nagkaroon ng tugtog. Inakyat ko mataas na bundok, di tumigil kahit mga paa ko mabubog. Kung kailan nakatungtong sa tuktok, saka naman nagkaroon ng tugtog. Okay guys, okay. Stop muna tayo dun. No? I just want to emphasize these phrases or these lines kung bakit niya napili yon as pre-chorus. No? Inakyat ko ang mataas na bundok, di ba? Sabi niya, kasi nga, karami naman sa atin sa mga nangangarap, di ba? May stages tayo or palapag na gustong akyatin, especially bundok, no? Or pinnacles, something like that, no? Na parang tok-tok, di ba? So, doon nga mga tol, kumbaga parang nabukbuk yung paa niya when it comes sa struggle, sa mga pinagdaanan, bago mumarating yung flip top, no? At the same time, kung kailan nakarating na siya sa tuktok, no? Actually, Apex, sakto din, no? Pero yung peak ng bundok, no? Saka parang nagkaroon ng tuldok. Dahil nga sa mga nangyari, para sa mga hindi nakakaalam, at kung nakakapanood ka dito, at alam mo naman, sa ngayunan mo na lang din itong mga pinagsasabi ko. Para sa mga hindi nakakaalam kasi, si Apex kasi, isa sa mga pumuna ng mga maling nangyayari dito sa pinahahalagahan niyang kultura. Yun nga lang, gamit niya yung mismong art form to express freedom, no? Ano kasi, ang rap kasi para sa akin, emotion siya, emotion release, freedom wall, kung tawagin, no? Na kung saan pwede mong i-express yung mga bagay-bagay in a different way. But this time, mga tol, ginamit niya yung art form to correct yung mga isang bagay na nakikita niya, like for example, yung sugalan. So, dun pa lang mga tol, kumbaga parang mapapaisip ka na ang sakit gamitin ng sarili kong estilo para pahalagahan or punahin yung bahay ko na naaanay na pinapasok na mga ganun. Di ba? So, tara, tuloy tayo. Masyado mahaba. Well, anyway, Nok Paputok, ganyan na naman talaga yan ever since, di ba?
Marami nag-aabang, marami nagtatanong, kailan battle, miss ka na namin ang baon. Bago ko sagutin kung bakit ba ganun, ibalik mo na natin sa dating panahon. Estranghero at Ramon, Yausi at Pajuts, Dado versus Looney. Eto snappy na salut, hanggang sa maligaw kay Emily pati kay Juice. Binge watch ng right time pagkagaling ko ng school. Right na kagad sa computer shop, panahong di pa uso yung Google Maps. Sinasabi kong freestyle is super nap. Ako'y nahuli ng rap parang nabubit rap, hanggang sa mapanood yung Camel Toe versus Datu. Brand new, ginanap sa quantum, acapella parang Downtown versus Tantrum. Tagalog pa kaya yung dating ay naging times 2. Tinignan ko kung may Facebook sila, gusto ko na malaman kung meant to be ba. Wait a minute na. I just want to cut kasi etong kantang to be honest, pag pinakinggan mo to, dadaloy at dadaloy eh. Alam mo yun, parang, sige nga, Apex, kwento mo kung ano yung story mo. The reason why kung bakit nag 2 million views to, because of an issue kay Sir Ari. To be honest, meron akong friend na sinabi ko na what if nag-open forum si, sino ba? Plaridel, sample lang, Plaridel nagkwento muna. Although flip topper siya or MCs, battle MC, something like that. Pero hindi pa ganun kahinog yung buhay niya kapag kinuwento through music form, no? But this time mga tol, since si Apex kasi is uncrowned king, ituring finalist, champion ng lahat ng liga except sa isa buhay, di ba? Eh ganun siya kapopular sa battle industry or flip-top industry, di ba? Ganun din yung impact kay Enigma na tinanggal siya or naban siya. So, may issue kasing pinanghuhugutan yung mga tao. At ang Pilipino, mga tol, to be honest, isa sa mga foundation nila para pakinggan yung isang tao is about sa issue. To be honest naman yan, mga tol. Kaya ganun din ka hype, 2 million views. Sobrang solid naman talaga ng kinukwento ni Apex. Dito, kung hindi mo kilala sa Apex, sige, parinigan ang story mo. Ganun siya eh. Kaya hindi mo na mapopost. Di mo, sobrang simple ng stanza. Kinuwento lang niya kung paano siya napapunta sa battle rap scene. Simpleng battle na motivate, na inspire, hanggang dumating kala Loons, hanggang dumating kala Camel Toe, hanggang natuwa siya dahil ang sarap palang pakinggan ng nagbabattle ng Tagalog na nauunawaan ko. Kasi nga times 2 daw, na na-appreciate niya yung battle rap kasi nga Tagalog. And Eminem, inspiration din niya, di ba? Pero the point is, ganon kabilis yung eksena na nakwento niya. Pero in reality, sobrang haba ng span nun. Pero as rap artist, di ba? You need to simplify everything na mga nangyayari. In a good way, in a multi-syllabic rhymes, something like that. So, Apex, sobrang salamat sa iyo. Don't get me wrong ha. May jacket nga pala jacket ako ni Apex batch version 1 na nabili ko sa tropa ko. Shoutout kay Clint. Ayan. Ito. Grabe oh. Pex, thankful and grateful ako dahil meron akong ganito. A to Z. Di ba? So, hindi ko naman para yabang yan. Pero natutuwa lang ako na nagkaroon ako nito. O, tuloy tayo. Di lang simple na asaran parang buti nga inisip lang yung legacy may A to Z pa. 2010 kalabang ko si Harlem T, B-A-T-T-L-E-R-A-P. Komedyante na rapper parang Michael V. Ulit. May inan siya, no? May binirate siya eh. 2010 kalabang ko si Harlem T, B-A-T-T-L-E-R-A-P. Battle rap na daw, battle rap. B-A-T-T-L-E-R-A-P. What the fudge, man? Komedyante na rapper parang Michael V. Nagapi ng unang salang pero ice lang G. Nagapi ng unang salang pero ice lang G? What the fuck? Para daw siya sa Michael V kasi nga comedic yung napili niyang genre or weapon. May OG parang Obi-Wan Kenobi. Unang TF ko noon kay Danny Jody. 500 pesos yung inabot kay Toti. Pasimple Loki palihim parang Shinobi. Unang laban ko 17 anyos. Nung natalo winning streak na pagkatapos. Paano pa pag yung degree ay nairaos? Rap ang pinili pinag-isipan ng maayos. Pagbaba ng barko. The fudge, no? Paano daw kung nakapagtapos pa siya, no?
Eh, syempre, tingin ko, iba yung path na, different path yun eh. Kung rap scene ka, eto, pinili mo. Kung yung degree mo, eto naman yun. Magkaiba, pero pwede mong balikan yung isang bagay na kahit nandito ka, pwede mong gamitin yung rap skills mo. Diba? Kahit nandito ka sa degree. Ko 17 anyos nung natalo winning streak na pagkatapos. Paano pa pag yung degree ay nairaos? Rap ang pinili, pinag-isipan ng maayos. Pagbaba ng barko, wala nang doubt. Nilabanan ko kagad si Brian Lau. Imbis na magtik-tik kalaw ang mamili ng weak na kalaban ng gusto ko pignaagad bakbakan sa south. Oo, ganun si Apex mga tol eh. Imbis na ang piliin ni mga hindi kilala. Eto, don't get me wrong, kahit naman sino. Diba? Kaya nga nagkakaroon ng call out eh. Diba? Kung feeling mo malakas ka na, feeling mo lang yun. You need to validate everything. Kung hindi mo makakalaban si Loons, hindi mo makakalaban si Smag. So, isang karangalan na yung kaka-call out mo, pinayagan ka nilang labanan, di ba? So, dun pa lang mga tol, kapag nilabanan ka, panalo ka na. Pero, it's not just, ulupit tong taong to, talo niya si Smag. No. Parang ano siya eh. Sige, pagbigyan ko tong batang tong kumukall out sa akin. Sige nga, testing nga kung papalag to. Parang ganun. Sample lang yun mga tol ha. Bali mo magkaedad yung dalawa. Pero the point is, kapag ka nasa baba ka, all you have to do is to call out yung mga nasa taas para at least magkaroon ka ng patunay na talagang pandigmaan ka, di ba? Nababad ng gusto, lalong pinahusay. Isang 2x2, tatlong isa buhay. Naihanay ako sa mga tunay. Yung bata na nag-solo flight doon sa Malugay. Dumaan ang Yung bata na nag-solo flight sa Malugay? Malunggay o Malugay? tunay. Yung Lugay, parang buko yun di ba? bata na nag-solo flight doon sa Malugay. Dumaan ang pandemya, handa pa rin gumera. Kaso ba't may hurado na nagpapalitan ng pera? Nag-iba yung sistema, walang tinatalo. Di na ata to yung liga na kilala ko. What the fuck? Ang lupit ng transition no? Kinuwento yung sarili hanggang eto na yung gusto niyo marinig. Nung kinuwento na yung part na yun, kumikirot ako, to be honest, kumikirot. Kasi saksi ako ng battle scene. Saksi ako dyan, to be honest, 2020, 2021, 2020. Gumawa ako ng reaction video pang intelihente. That's why, eto mga tol, nagre-react tayo. Up until now, tumitigil pero bumabalik. Pero the reason why kung bakit nandito ako is to dissect everything na gusto kong ipaunawa sa inyo kung ano yung naunawaan ko dito. Ngayon, kung hindi tayo balanse, walang problema. Pero kung connected ka sa mga pinagsasabi ko, well played. Diba? So tara, tuloy tayo. Fast forward 2022, laban ko kay Senior, ready execute. Yung lugar sobrang grimy, pwede MB shoot. Binuhos ko, walang natira, miski na residue. Ito mga tol 2022 nakalaban niya na si Sinyo. Para sa mga hindi nakakaalam, may mga clip na naglabasan, no? Kasi ng pandemic days, no? Marami talagang bulgaran mga battle MC na nag-aabutan ng pera, mga horado na umusta ako ganito. Sorry mga kakilala ko din sila. Kung mapapanood nyo to, pasensya na kung nababanggit ko yung katayuan nyo ng mga panahong yun. I don't need to mention yung mga pangalan nyo kasi kilala ko din naman kayo. At ayoko namang magtampo din naman kayo sa akin na nai-involve kayo. Pero the point is, kung nando ka sa katayuan ng mga nagpupustaan ng mga panahong yun, pasensya ka na. Kasama ka sa kwento ni Apex. And that's the real shit, man. Wala tayong mababago sa mga nangyayari. Tuloy tayo. Dahil sa pustahan yung karir ang tinaya ko. Ayoko lang yung sining natin parang ginagago. Galit yung ibang tao, pero may resibo, merong video garapalan na hindi na tinatago. See? Di ba? Sobra. Yari ka pati yung presidente pinangga mo. Alam kong pwedeng kahinatnan ng ginawa ko. Buti kahit papano, merong pinagbago. At di totoo na matagal ko na yung pinaplano. Ito mga tol. Sinacrifice ni Apex yung sarili niya para lang umayos kahit papano. Buti nga daw ngayon may pinagbago. Ito yung nakakalungkot na part. May nagbago sa mga nangyari pero wala ng Apex na mapapanood. Yung nagtama pa ang nawala. Nakakalungkot. Pero hindi rin natin masisisi si Sir Ari. Putya,
kalahati ng buhay yata nito. Ano mo yun, parang itinaya niya dyan sa flip top na yan, mabuo lang. Diba kahit sabi niya, kahit anong sabi mo, Pix, kundi dahil sa ligang to, hindi tayo bubuhay. Parang ganun, di ba? What the fudge, man. Kung meron kang problema, dapat kinausap mo. Malapit na yung battle nung nadagdag yun sa sulat ko. Ipapaalam ko pa ba yung kay Enigma? Battle MC din siya, ulo pa ng liga. Bakit nga gano'n, no? Sorry, boss Harry, ha? Masyadong na-overlook lang siguro ni, ni Apex yung maunawaan to na Enigma. Ulo siya ng liga, eh. Matalino yun. Maunawaan to. Parang ganun yung naiisip ni Apex, eh. Oh, man. Yung pagkatalo raw kay Goryo ay dinadamdam. Di nakuha kampyonato na inaasam. Liga ay sinasaktan, tangin ang pustahan yan. Dahil sa utang na loob, hinahayaan lang. Yung pusta 1,000,000, alam kong talo na ako. Dagdag mo pa gawain nung... Teka, sino may utang na loob? Si Apex, si Enigma pa? Ano to, Pex? Comment ka naman, Apex. Kung sino yung may utang na loob. Yung mga ibang MC na gustong pumuna pero hindi na pinuna? Or si Enigma na dahil sa utang na loob? Oh, nalilito ako dito Pero, pa-clarify naman ito. Naasam, liga ay sinasaktan, tangin ang pustahan yan. Dahil sa utang na loob, hinahayaan lang. Yung pusta 1,000,000, alam kong talo na ako. Dagdag mo pa gawain ng mga hurado. Tensyonado, emotion, pressure, halo-halo. Kaya sa entablado, nagmukha akong barumbado. Lumipas ang 3 taon, siguro nawala na yung mga tampo ngayon. Flip top anniversary, nag-ayang pumunta doon para magpakumbaba at masabi ko yung rason. Walang driver si Loons kaya di nakasabay. Sumama ko kay Zaki sa grabay sumakay. Kahit di imbitado, pumunta pa sa Y para personal mag-sorry at makipagkamay. Bumili ng sariling alak at na mangunguya para di masabi na ang kapal naman ng mukha. Nandun din lahat ng pasimple na nangungutya, pero baliwala, gold label yung tinutungga. Woohoo! Baliwala, gold label lang tinutungga. Pero mga tol, alam niyo yung pakiramdam na dating lugar mo to, dating kaharian mo to, ngayon parang nakakailang pumunta. Nagdala pa nga siya ng sarili niyang pagkain, para lang hindi siya masabihan na ang kapal ng mukha mo. Makikiinom ka ba dito? Sakit nun, sakit sa pakiramdam ng Pero ang tapang mo, Pex. 3 taon lumipas. Pero ito yan Pex, ito yan. Hopefully maayos. Pero may mga bagay kasi sa akin na nadadasan ko na rin. Na pwede ka mapatawad ng isang tao. Pero yung reconnection ng friendship na meron kayo dati, it's up to him. May change siya na napatawad na kita pero yung connection, hindi na siguro. Okay na yun, Pex. Ganon, may ganon. Kung willing ka makipag-sorry, tatanggapin niya. Pero kung connection ng friendship ulit, baka hindi na. Tingin ko, yun yung nangyayari kay Arik And so far, parang wala pa naman ako nakikitang nakaalitan ni Arik tapos nagbati ulit di ba? Wala. Sino ba? Wala Pero mali natin, di ba? Nandun pa rin naman ako sa side na sana magkaayos pero may sariling utakin sa Arik Let's go! Hinintay ko siya, baka lang na traffic, pati si Luns wala pa. Ba naman yan awit, tinawag na bantay, si Enigma daw nagalit. At ang sabi sa akin, Pinapaalis ka ni Arik. ang sabi ko ganun ba? Tunay ka yun, mga tol. Eto pwedeng sabihin ni Apex na yun ang sinabi sa akin, pinapaalis ako. Pero ang tanong, tunay kayang pinapaalis na Arik? Sorry naiwagaan din ako Hindi naman pag pinalis ka, sobrang sama na ng tao. Hindi naman ganun. Ayaw lang siguro talaga niya na makita ka. Yun lang yun. Ba, di na ako nagtanong pa. Sana lang hinarap niya ako, gusto kong mga musta. Kahit di nabigyan ng laban ay wala akong pake. Basta matapos yung gabi na maayos kami. Ayun So tanggap na ni Apex na wala, kahit wala ng battle, basta maayos lang tayo.
Bakit sa ano pa sa flip-top event pa? Pwede namang sa bahay, kusain mo, punta mo sa bahay. Kaso eto na yung ending ni Tanga. Pero ang bait ni Kuya Dennis talaga. Ba't ka pa pumunta? Ekis ka na nga. Diyos nga, nagpapatawad ay 80s ka pala. Ito yung post niya, nabasa ko to mga tol, na hindi naman daw si Kuya Dennis yung nagsabi ng ba't ka pa pumunta, ekis ka na nga. Ang nagsabi daw talaga nun, si Apex yung isip niya. Apex, ba't ka pa pumunta? Ekis ka na nga. Parang gano'n. Kinakonsent mo yung sarili niya. Tinanggap ko kahit na masakit. At least malinaw na din ako makakabalik. Na-miss ko yung yanig. Pagod at stress lang. At least malinaw na sa akin hindi ako makakabalik. Kahit manood ka lang, no, bawal, no? Grabing ban yun. Tindi, ah. Mukhang maraming sabik kay Bato sa Apex, but I guess this is the end. Di na kailangan i-call out sa big event. Hinihiling kasi pag buman at hindi bitin. Pag FT alam mong hindi titipirin. Kalaban titirisin. Shout out sa mga bago, hindi pa bulong. Mindanao, Visayas, pati sa Luzon. Dire-diretso lawag magningas kugon. Nauubos na yung magaling. Mali ako dun sa mga tagahanga na What the fudge? Yung pala yun! So dito mga tol, o tulad dito, nahimay ko. Dati hindi ko, pinapakinggan ko, hindi ko naman naiintindihan. Ngayon, ito yung point na to is yung battle ng Sinyo na nauubos na daw yung magagaling. Pero dito, buong puso tinatanggap niya, sa kanta niya pa pinadaloy, na mali siya doon. Nagkamali siya. Maraming mas magaling ngayon. Kaya tuloy lang, huwag maging ningas kugon, sabi ni Pex, di ba? na nanonood sa akin. Hinugot niyo ko sa kumunay na malalim. Di ko man matupad ng mga bulong sa hangin. Gusto ko malaman yung kayo bumuo sa akin. Sa buhay natin kailangan ng sakripisyo upang marating ang sariling paraiso. Merong dahilan kung bakit natatalisod. May plano ang Diyos kung bakit ka nandirito. Pasensya na kahit hilutin ko kapos. Eto na yung huling minuto ko tapos. Salamat Arik, ang buti mo na boss. Salamat Flip Top, may ultimo adios. What the fudge? Nakakilabot na mga tol. Ang sakit marinig, pero masarap din matapos. Kumbaga parang, at least mali yung nakipex. Okay na yung diwa niya. Wala nang mga watip-watip para sa kanya. Shoutout kay Apex, sobrang sarap sa pakiramdam na masaksihan ko to. No? And, yun lang. Gaya ng nasabi natin, ang battle rap ay battle rap. So, may mga bagay dyan na gusto mong ipaglaban, pero ang kapalit naman nun is ang iyong katayuan. Diba? So, kung buo ka sa mangyayari, well, then go. Pero kung inisip mo yung katayuan mo, isip ka pa ng 2 beses, 3 beses bago mo gawin yung mga bagay na yun. Dahil ang battle rap ay battle rap. Okay? Well, kung may gagawa man nito ng isa pa, like for example, si Ponger, gumawa din ng kanta, ikukwento ko ang nangyari noon. Si Akata, gumawa din. Si Lance, gumawa rin. Si Kuya Saito, gumawa din. Or si Sixtret, gumawa din. Ay, siguro, wala nang talab yun. Kasi ang emosyon na kay Apex na. Parang magiging halintulad lang din. Pero, yun lang. Maraming salamat sa inyo lahat. Sa lahat ng mga nanonood nagtitiwala. Diba? Welcome back. Nakagawa ulit tayo sa panibago nating channel. Knock Knock Papa Talk. Road to 50k followers or subscribers. Kita-kits sa mga susunod na videos. Peace. Ano ba ending ka? Ako nga pala si Knock Knock Papa Talk. Lag sasabing take care. Kaswigay. Kapayapaan.